Kung gagantihan mo ang lahat ng nanakit sa'yo, ubos ang oras mo. Napakadelikado kapag gumanti ang isang tao. Nilalagay mo ang sarili mo sa isang kalagayan na hindi mo alam kung ano ang ending at ano ang kahihinatnan. Hindi mo alam kung hanggang saan ang damage na gagawin mo. Kaya kung di mo kayang planuhin na yung gusto mo lang gantihan ang masasaktan, wag na lang dahil masama ang balak mo. Oo naman, dahil gusto mong ibalik yung sakit na ibinigay sa'yo noon. Mananakit ka, talagang mananakit ka at makakasakit ka ng tao. Baka nga mas marami pang madamay sa gagawin mo. Ako na ang nagsasabi sa'yo, di mo kayang ikontrol ang gagawin mo. Yung effect, yung damage, baka may masaktan kang ibang tao. Mga taong wala namang kinalaman sa ginawa sa'yo. At again, maglalaan ka ng maraming oras. Maraming oras. Kasi dapat, halos maging perfect yan. Dahil baka mag-backfire ang gagawin mo. Meaning, baka bumalik sa'yo ang lahat ng gagawin mo. Pustahan tayo, hindi mo mapaperfect yan. Meron at meron kang makakaligtaan. O kaya, meron at meron kang mapapabayaan dyan. Hindi lahat yan mababantayan mo. Ang masakit dyan baka pagbalik sa'yo, pag nag-backfire yan, mas masakit pa sa ginawa sa'yo nung nanakit sa'yo. Again, hindi mo kontrolado ang effect na gagawin mo. At kung naniniwala ka sa karma, lahat ng ginawa mo ay babalik at babalik sa'yo. Mas marami kang nasaktan, baka mas marami at mas mabigat pa ang balik. Minsan, pinagbibintangan natin ng Diyos na walang ginagawa sa mga taong naninira sa atin. Sa mga taong parang bisyo na ang gawan tayo ng kwento ng kung ano-ano. Hindi mo nga alam kung ano ang nagawa mong mali sa kanila. Pero ikaw at ikaw ang punteriya. Sa totoo lang, di mo naman talaga alam kung ano ang plano ng Diyos. Ako, naniniwala ko na ang lahat ng masamang ginawa nila, imposible na hindi bumalik sa kanila. Meron yan. Meron at meron yan. Kaya baka nga nagsimula na siyang asikasuhin ang taong naninira sa'yo. Baka nga may ginagawa na siya. Baka nga nagsimula na siyang baliktarin ang sitwasyon ng buhay niya. Tandaan natin, alam niya ang mga nangyayari. Again, alam na alam niya ang mga nangyayari. Kikilos at kikilos ang Diyos sa mga nangyayari sa iyo. Anak ka niya at naniniwala ka sa Kanya. Kaya meron yan. Meron at meron yan. Kaya focus ka lang sa mga ginagawa mo. Magpakabuting tao ka at diretso lang ang kausap mo sa Kanya. At sabihing patuloy niyang bigyang direksyon ang buhay mo. Sabi nga sa 1 Peter 3 verse 9, do not repay evil with evil, or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you will inherit a blessing. Kung gagantihan mo ang lahat ng nanakit sa'yo, ubos ang oras mo. Credits to Sir Dennis Antenor Jr.